Pasko ngayong tag-init, pinag-shorts muna ang mga traffic enforcer ng MMDA ala Boy Scout. Yun nga lang, ang ilan sa kanila ay naging tampulan daw ng tukso. Saksi si June Veneracion. Kasabay ng pagpasok ng tag-init, ang bagong forma ng mga MMDA constable sa EDSA. Simula ngayong araw hanggang May 27, magiging tulad na daw ng Hong Kong Police ang kanilang uniforme. Siyempre, sanay naman po tayo pag mainit ang panahon, mag-shorts tayo. So, nagkaroon ng inspirasyon si Chairman Francis Tolentino na siguro po maganda for the duration of the summer. Mag-type C uniform sila at ito yung shorts sila ngayon. Pero kung paglilingkod lang, mga Boy Scout daw ang tunay nilang inspirasyon. Na-associate natin ang pagsusuot ng mga short pants sa mga Boy Scouts. At alam natin kung ano naman ginagawa talaga ng mga Boy Scouts. Sila yung mga tumutulong at nag-a-assist sa ating mga mamamayan. At siguro sa pagsuot nila ng ganitong mga pananamit, magkaroon din sila ng sense of assistance. Sa ngayon, ang mga obligado palang magsuot ng shorts ay yung mga nakasign sa kabaan ng EDSA at yung mga naka-duty ng 10 oras ng gabi. Pero sabi ng MMDA, hindi imposible na sa mga darating na araw, pati yung mga traffic constable sa iba pang lugar, ay shorts na rin ang uniforme. Pero ang ilan, hindi pa nga nakakaalis ng bahay, nagiging tampulan na raw ng tukso. Nung gabi, sinukat ko. Di nagpa-picture ako. Sabi niya sa akin, para raw akong Boy Scout. Ano sabi mo sa anak mo? Ganyan talaga. Sabi ko, nak, kaya nga nag-aaral tayo maging Girl Scout at Boy Scout para ma-experience din natin. Kaya naman kahit presko sa pakiramdam, kakadyahe raw minsan, lalo't kung matapat sa mapang-asar ng motorista. Depende sa pangangatawan ng tao. Meron pong maliit, merong malaki. Sabihin, mukha kang hampi-dampi or mukhang patatas. Parang di rin ako pabor eh. Kasi sir, pag ganyan, naka-short, di paano gagalangin yan? Parang yung pumangit. Kasi naka-short lang eh. Paalala lang ng MMDA, naka-shorts man sila o pantalon, kailangan pa rin daw silang galangin sa tungkuling ginagampanan para sa kaligtasan sa kalsada ng publiko. Sila, jeepney driver, bus driver, konduktor, kahit ano suot nila, sir pa rin ang tawag namin sa kanila. So kailangan, galang din nila kami kahit ano pa na may itsura namin. June Veneracion ang inyong saksi. Pinabulaan ni Chief Justice Renato Corona lumabas sa isang internet blog na meron siyang mga ari-arian sa Amerika. Pero paglilinaw ng blogger at mamamahayag ni si Raisa Robles, hindi raw niya direktang sinabing kay Corona ang mga ari-arian lumabas sa kanyang internet search. Saksi si Joseph Morong. Sa harap ng mga bagong graduate ng Philippine Law School, iginit muli ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona na di raw niya aatrasan ang kaliwat ka ng pambabatikos sa kanya. Nitong weekend, lumabas sa blog ng manunulat na si Raisa Robles na lumutang daw sa kanyang internet search sa US Public Records ang ilang ari-arian sa Tampa, Florida at Mountain View, California sa Amerika na nakapangalan umano sa isang Renato C. Corona. Lumabas pa raw sa kanyang internet search na may mga kamag-anak daw ang naturang Renato C. Corona na nagngangalang Christina, Carla, Francis at Charina. Pero sa isang text message, pinaabot ni Corona na mga nabanggit daw na apartment ay mga nirentahan lamang umano ng dalawa niyang anak na babae na kapwa physical therapist sa Amerika. Ang bahay naman daw sa Florida ay sa isang kaibigan na tinitira nila pag pumupunta sila sa Orlando o Disney World. Wala raw siyang ari-arian sa Amerika. Sa pagbabasa natin dito sa istoryang to, parang hindi na ho ito investigative report, Parang fictional na ho eh. Hindi po pagmamayari ni Chief Justice Corona, hindi rin po yung pagmamayari ni Mrs. Christina Corona. Pangalawa po, yung mga bahay po na sinabi dyan, yan po, kung meron man hong ginamit si Chief Justice dyan, ginamit niya lang hong mailing address yan. Tuwing nandun po siya sa Amerika para ho bisitahin yung kanyang mga anak. Sapagkat nung panahon pong yan, yung isa po niyang anak dyan din po nagtatrabaho. Kahit naman daw ang prosecution, siniyasat kami mga ari-arian sa Amerika si Corona. At natuklasan pa umunong merong property ang anak ni Corona na si Charina doon. Pero paglilinaw ni Corona, mura lamang ito. 10% lamang daw ang down payment at ang balanse babayaran via installment sa loob ng 30 taon. Kayang-kaya raw itong bayaran ng anak na dalawa ang trabaho at ng manugang niyang kumikita raw ng maayos.
Dahil hindi na menor de edad, hindi raw kailangang ideklara sa sali ni Corona ang ari-arian ni Charina. Si Robles naman, iginiit na wala siyang mali siya nang ilabas ang istorya, sabay tangging tumutulong siya sa prosekusyon. Wala akong allegation. Ginawa ko talagang very definite, no? Hindi ko sinasabi na si CJ Corona ang may-ari ng Bayshore na bahay at saka doon sa Mountain View. Ang sinasabi ko lang, bakit lumalabas ang pangalan ni CJ Corona sa internet tapos naka-link dito sa dalawang address na ito? Break ngayon ang Senado para sa Semana Santa. Sa panayam sa Super Radio DCBB, sinabi ni Senadora Miriam Defensor Santiago na di raw malayong magkaroon ng gapangan sa mga senator judge sa panahong ito. Sa hiwalay na panayam, nagbabala naman ang Senadora na di raw malayong mabahira ng politika ang ngayong nalalapit na 2013 senatorial elections. Talagang running for re-election or running for some other elective office where votes will be the decisive and only factor actually. Pag-isip yan dahil very strong factor ang magiging boto nila sa impeachment proceeding. It's from the public opinion, pero does not affect as a senator judge, and a possible re-election is in 2013. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. At narito naman ang mabilis na sulyap sa iba pang balita. Panggigipit ang tawag ni Sarangani Representative Manny Pacquiao sa reklamong failure to submit tax documents na isinampa sa kanya ng BIR Region 12. Git ni Pacquiao na bayaran na raw niya ang buwis kaugnay sa mga laban kontra kina Antonio Margarito at Joshua Cloty. Dahil nadungisan umano ang kanyang pangalan, balak daw ni Pacquiao. Nakasuhan si BIR Region 12 Attorney Rosil Lozares ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sagot naman ni Lozares, hindi raw niya pinepersonal ang kongresista. Nasa kapangyarihan din daw ng BIR na magsampa ng ganitong reklamo. Bakit ayaw niyang isubmit ang resibo ng binayaran niya doon sa Estados Unidos? Pangalawa, yung mga dokumento na yung katulad ng kontrata laban niya kay Margarito and kay Cloty at saka yung mga kanyang mga advertisement dito sa Pilipinas. Bakit ayaw niya pong isubmit? Ano po ba ang tinatago ni Congressman Pacquiao? Ang regional director, hindi ko naman sila pwedeng hamunin suntukan eh. Wala naman silang panalo sa akin suntukan. Kaya idaan natin sa parehas, legal. Not guilty naman ang tugon ni dating Maguindanao Governor Andalang Patuan Sr. ng basahan ng sakdal para sa kasong electoral sabotage. Batay sarado at naka-wheelchair pa siya nang humarap sa Pasay Regional Trial Court. Hiling ng kampo ni Andal Sr. wag na siyang dumalo sa mga pagdinig dahil sa kanyang kondisyon. Samantala, naghain din ng not guilty plea si dating North Cotabato Provincial Election Supervisor Yogi Martirizar. Ang korte naman ang naghain ng not guilty plea para kay dating Comelec Chairman Benjamin Abalo Sr. Daon na nagsabing hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng Pasay RTC. At ulat panahon naman, mga kapuso, asahan pa rin ang pag-uulan sa linggong ito at maging sa Semana Santa. Ayon sa Pag-asa, bunsod pa rin yan ang epekto ng La Nina, low pressure area sa bahagi ng Puerto Princesa sa Palawan at maging ng tail end ng cold front sa Eastern Luzon. Maliban sa mga ito, may isa pang low pressure area na namataan sa silangang bahagi ng Katimugang Mindanao. Pero maliit daw ang posibilidad na maging bagyo ang dalawang LPA. Saksihan mamaya. Pangalumang kopya ng pasyon at mga imaheng gawa sa iba't ibang material tampok sa exhibit sa simbahan ng Quiapo. Sa showbiz saksi, Queen of Pop na si Madonna all out sa pag-promote ng kanyang bagong album. At record para sa pinakamalaking dance aerobics class sa buong mundo. Nasungkit ng Mexico. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.